Ano ang gagawin mga sangkay ni US President Donald Trump sa Iran? May balita kasi na pinaatras na po ni Trump ang peace process na ginagawa sa pagitan ng kanilang bansa at sa Iran. Ano ba ang kanyang pinaplano? Lulusubin na ba niya mga sangkay yung Iran ng mas matindi pa? Kagaya ng kanyang pinaplano pa nung una mga sangkay? Pag-usapan po natin ngayon. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, guys, isubscribe nyo na po ito para lagi po kayong updated sa mga pandaigdigang balita po natin. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, ito kasi ang balita, mga sangkay. Ayon sa report, pinatitigil na daw po ni US President Donald Trump ang US-Iran talks. Pag nangyari yan, baka mas lalong gumulo, mga sangkay. Ni United States President ipinasususpindi ni United States President Donald Trump sa kanyang negotiating team ang anumang pakikipag-ugnayan sa Iran. Pinabulaanan naman ng Tehran na may anumang direct dialogue sila sa Washington. Arnie Aquino para sa report. Dismayado si Pangulong Donald Trump sa kawalan ng kahandaan ng Iran na tugunan ang mga kondisyon niya. Okay. So, dismayado si US President Trump dahil hindi daw po, kumbaga hindi po desidido o ayaw po ng Iran tanggapin yung kung ano man ang mga kondisyones ni US President Donald Trump. At alam niyo mga sangkay, parehas po sila nakikipagkondisyon eh. Actually, ang Iran, mas malala din po yung kondisyon nila. Kay Donald Trump, pinapagbayad po ng sandamakmak na salapi para po sa pinsala ng digmaan na ito mga sangkay. At yung mga nasira nila doon po sa Iran, isa po yun sa kondisyon. So, dito mga sangkay, pataasan po talaga sila ng payabangan eh. Pero ito mga sangkay, ang delikado dito kapag ginawa ni Trump yung una niyang plano na invasion laban po sa Iran. Kasi ang plano talaga niya dyan, nung una, lulusubin na po nila ng husto ang Iran, papasukin na po nila sa loob. Tapos yung Strait of Hormuz, magkakaroon po ng marcha ang mga sundalo dyan ng US, papasukin nila na sobrang dami at kung sino ang papalag mga sangkay ay yayariin po nila. Pero natigil po yun kasi mga sangkay buhat ng nagkaroon po ng peace process. Nagkaroon ng peace talks, so hindi po natuloy. Ayon sa isang US official, itutuloy lang ng Pangulo ang pakikipag-ugnayan kung magpapakita ang mga leader ng Iran ng panibagong kagustuhan na magkaroon ng deal. Okay, so yan, mga sangkay, medyo mahirap pong anuhin yan, mga sangkay, maliban na lang siguro kung may matinding pressure sa Iran. So, ibabalik lamang po ang pakikipag-uusap ni US President Trump kapag nakitaan na daw po ng katinuan o maayos po na pakikipag-deal itong Iran. Kung ang Iran, sa madaling sabi, kung ang Iran na daw po makikiusap. O ganun po yung pagkakaintindi ko mga sangkay. Kung ang Iran ay makikipag-usap at makikiusap na kumbaga, please America, let's talk. Kapag ganun na mga sangkay, saka lang si US President Trump magiging open. Ayon po sa kanya kasi yung mga nakaraang mga peace process, pinangunahan po yun ng Pakistan, Qatar, yan po mga sangkay. Sila po yung naging mediator. Sila po yung nag-ugnay sa dalawang ito. Pero ngayon, ang gusto ni Trump, direkta na Iran mismo ang gagawa ng paraan. Pero kung hindi daw po mangyayari na makikipag-usap ang Amerika. Kasama sa US negotiating team si Vice President J.D. Vance, Special Envoy Steve Witkoff at manugang ni Trump na si Jared Kushner. Ang pag-uutos na suspendihin ang kontak sa Iran ay kasunod ng umano'y positibong mga diskusyon sa Iran. Ang naturang hakbang ay sa harap ng naantalang mga pagsisikap
na muling simulan ang dialogue sa pagitan ng Washington at Tehran. Magugunitang nag-post si Trump sa Truth Social na walang pag-uusap sa Iran na nagaganap o nakatakda. O yan. So, dito, mukhang parehas naman po sila ng sinasabi ng Iran. Sa part na to, kasi sinabi ni Trump na wala daw po pag-uusap. There are no talks or conversations going on or scheduled with the Islamic Republic of Iran. The naval blockade remains in full force and effect. The Hormuz Strait is open and operating. All water mines have been removed or donated. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump. Wala daw po mag-uusap. So, sa madaling sabi, mga sangkay, totoo yung isinisiwalat ng Iran na hindi po sila nakikipag-usap. Walang direct na communication. So ngayon, mga sangkay, malamang kahit po yung Pakistan, dismayado sa nangyayari ngayon, kasi sila po yung dito, mediator Pati po yung Qatar. So ngayon, mga sangkay, sa nangyayaring to, baka lumala po yung digmaan yan, mga sangkay. At kapag malala ang digmaan, asahan na po natin na ang buong mundo magkakaproblema when it comes sa oil. No, kasi more than 20% dyan dumadaan po yung mga oil sa buong mundo. Mga sangkay sa Strait of Hormuz na kontrolado ng Iran. Ito ay matapos niyang sabihin na nakikipagnegosasyon ang US sa Iran, bagay na itinanggi naman ng Tehran. Samantala, ayon sa isang source, mariing ipinahayag ng Iran na walang direct talk sa US na naganap mula ng labagin umano ng Washington ang isang bilateral Memorandum of Understanding na binuo noong June 18. Sa kasunduan, dapat tapusin ang labanan sa rehiyon sa lahat ng fronta, kabilang ang Lebanon. Sinabi rin ng source na ang kasalukuyang pag-uusap sa pagitan ng Oman at Iran ukol sa Strait of Hormuz ay hindi konektado sa US. Arnia, Okay, so yan po ang nangyayari, mga sangkay. Mukhang patigasan po ito. Patibayan. Pero ito nga po yung ito yung itong nakikita nyo, ito po yung mga stranded na mga oil tanker na nandyan lamang po sa Hormuz. Hindi po sila makadiretso. Kasi kung alam nyo kung nakakadiretso po ng tuluyan yung mga yan, mga sangkay, mababa po yung presyo ngayon ng oil sa Pilipinas at ng buong mundo. Ngayon, umabot na naman po ng 90 plus 80 plus, no, yung presyo ng oil. Grabe. Sobrang lala na po. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.